Ito po, di ko maalaman kung kayo ay matutuwa o baka magalit na rito. Abay, nag-press conference na naman po si Senador Escudero, ang Senate President. At ayaw niya talaga. Naninindigan pa rin siya until now, kahit na sino ang manawagan na mag-trial na doon sa impeachment ni Sara Duterte. Ayaw pa rin niya. At huwag daw silang madaliin. Parang ayaw nilang nautusan sila. Wow, ito pakinggan po ninyo para mabuti yung inyong naririnig muna. Bayan muna. May mga nagpipetisyon na. Paper ng bayan muna, sir. Well, tatanggapin namin yun. Nare-refer ko yun sa Committee on Rules at sa legal team ng Senado para gumawa ng karampatang sagot at matimbang yung kanyang mungkahi. Pero may balik na tanong ako kay Congressman Neri. Ang nakalagay sa rules ng Senate shall proceed with trial forthwith. Diba? Next po, from... Ang nakalagay sa rules ng House shall be immediately referred to the Speaker. Ginagamit yung salitang immediately, ha? Pero 2 buwang inupuan yan ng mga congressman. 2 buwang inupuan yan ng mga complainant ngayon sa Senado. Kung ang interpretasyon nila ng immediately, yung salitang immediately talaga nandun, ha? Ay lumampas pa ng 2 buwan dahil hanggang ngayon di pa nila nire-refer. Sa katunayan, yung 3 impeachment complaint na bahagi ang bayan muna na nag-file ay in-archive na lamang at hindi pa rin nire-refer. Sino naman sila ngayon para madaliin kami samantalang sila naman ay tila hindi nagmamadali? Ayan, Dahil sa kanilang reklamo mismo. Dagdag. Ayan o, siningit na naman ho, talagang pinipilit ni Escudero na siya ang tama. Kahit na marami ng abogado, taong bayan na nga, at doon nga sa huling survey ay 73% ng mga Pilipino ay pabor na magkaroon ng trial para madinig ang mga ebidensya at ang kung paano idepensa, paano kontrahin ng kampo ng mga Duterte itong kaso. Itong article of impeachment. Ay ayaw pa rin po. Laging sinasabi niyang 2 buwan sa Kongreso hindi gumalaw. Di ba? Yun pong 3 complainant na nauna, hindi nga po ginalaw yon, pero ang ginalaw ay yung bago. Yung endorsement at ang complainant ay 215 congressman. Ayaw pa ba niya yun? Mabilis yun eh. Wala nang hearing yun eh. O sige, sabihin natin tumagal ng 2 buwan, medyo mabagal nga. Tumagal na nga sa Congress yung impeachment, patatagalin mo pa rin sa Senado. Ay nandyan na yung article of impeachment. Ang linaw-linaw naman sa saligang batas na sa oras na matanggap ng Senado ang article of impeachment, kaagad-agad, huwag i-delay ang trial. Pero ayaw pa rin ho ng itong Senate President. Hindi ko alam, mukhang siya na lang ang ayaw. May napakataas po ng 71% ng mga Pilipino ay pabor na ng impeachment para madinig nga kung ano nangyari. Pero ayaw talaga ng Senate President. Ano bang gagawin natin yan? May mga petition na before Supreme Court na mandamos. Petition for mandamus para utusan at sabihan ang Senado na sumunod sa batas. Tingnan natin kung gagawin ng Korte Suprema. Pero pinagpapaliwanag na po ng Korte Suprema within 10 days ang mga senador ng Senado tungkol ho diyan sa isong yan. Yan ang nga tuloy. Mayroon pa nga nagpetisyon na pinadidismiss na o tinitiaro na yung impeachment, di ba? Lalo kung pinagugulo Kung kaagad-agad kumilos itong si Escudero at ang Senado, nagkaroon kaagad ng impeachment court, nagtatrial na ngayon. At least nagkakaroon na ng idea ang mga Pilipino, ano ba talaga ang nangyari? Dahil sa confidential fund, yung pagmumura, banta sa buhay ng Pangulo, yung suhulan umano, at kung ano-ano pa. 7 article of impeachment yun ngayon po bitin na bitin. Parang nahuhostage ng Senado ang katarungan, ang hustisya ng mamamayang Pilipino dahil silang may-ari ng pera. Hindi ko na po alam kung paano pa ipapaliwanag kung bakit ganito si Escudero. Hindi ko rin ho alam Bakit ayaw niya talaga? Halos every other day nagpe-press conference siya. At ang kanya sinasabi pa ulit-ulit lang. Hindi kami pwedeng gumalaw kasi nakareses kami ngayon. Huwag niyo kaming madaliin. Hindi daw inuutusan ng saligang batas na kanilang aksyonan kaagad. Yan ang kanyang paniniwala Samantalang lahat ng abogado ang sinasabi,
Ang saligang batas ang nag-uutos, Section 11 yata, kung di ako nagkakamali, ng 1987 Constitution, na sa oras na matanggap, kagad-agad ay magkaroon ng trial, huwag i-delay, huwag patagalin. Pero iba ho ang interpretation kay Escudero. Abogado po si Escudero at iba ho ang kanyang sinasabi. Huwag daw siyang madaliin. Grabe. Kaya ang hinahabol dito oras. Patapos na ang 19th Congress. June 30 tapos na ang 19th Congress. Mag-i-eleksyon tayo sa Mayo. Magre-resume ang bagong senador at bagong congressman ay sa July pa. May SONA pa yan. So, August, September pa yan mauumpisahan. Ang tanong, baka ako lalong ma-technical. Magkaroon ng problema. Baka, sabi ng iba, baka hindi na pwedeng tanggapin ng 20 Congress ang impeachment dahil ito ay doon pa sa 19th Congress. At kung sinasabi namang tatalakayin ito ay parang pangalawang impeachment na, ay hindi naman sinasabi ng saligang batas ang dalawang impeachment sa isang taon. Isang impeachment lang sa isang impeachable sa loob ng isang taon. O di ba may legal and technical problem na naman. Ay baka mabaliwala ito. So, pag ito po'y nabaliwala, ay malamang ang masisi talaga ay si Senador Escudero. Kasi madalas siyang nakakaroon ng oras para humarap sa media at mag-question and answer. Pero yung trabaho na gumawa ang Senado tungkol sa trial, hindi niya na ginagawa. Pero madalas ay may panahon siya sa press conference. Ay ano yun? Eh hindi naman kailangan ng taong bayan ng paliwanag. Ang kailangan ng taong bayan, trial, public hearing, trial. Para malaman, totoo ba ang aligasyon? Totoo ba ang article of impeachment? O hindi? Paano i-justify ng prosecutor ng mga congressman ito na nakahanda na sila? Paano naman ito kontrahin ng mga abogado ni Sara Duterte na handang-handa na rin? Nainip na nga yung mga abogado ni Duterte sa halip na maghintay ng trial. Ang ginawa nila, nagpunta ng Supreme Court, kinu-question na ngayon ang legality. Unconstitutional daw po yung article of impeachment. Dinaloko na. Nakawindang-windang na. O sino may kasalanan? Grabe talaga. Senator Escudero, walang personalan. Sir, ano bang hinihintay mo? Ikaw na lang ang ayaw Yung Senate Minority Leader mo na si Coco Pimentel, gusto na. Sumulat na sa iyo na mag-resume na kayo. Kasi siya ay minority leader. Merong authority yon. Wala pa rin. Pag may nagtatanong sa iyo, katulad ni Colmenares na isang abogado at dating congressman, na bakit pinatatagal niyo, ang sasabihin mo, i-refer mo sa mga abogado mo para sagutin yon. Ang tamang sagot dyan, umaksyon kayo, magtrabaho kayo. Hindi po dahil recess, wala na kayong gagawin. Ang mamamayang Pilipino dapat paglingkuran. Hindi ang inyong policy o rules. Dahil recess kayo, yan ang inyong susundin. Alin ba ang importante sa inyo, Senator Escudero? Tanong lang po ito, huwag kang magagalit. Alin ba ang importante sa inyo? Yung inyong pahinga o yung naghahanap ng katarungan ng mamamayang Pilipino? Kung ano ang katotohanan dito? Yung ba? Yun ho yun Mas mahalaga sa inyo ang recess, magpahinga kayo. Pero hindi naman ako naniwala nagpapahinga kayo kasi every other day nga, nagpapapress conference ka May oras yan, may panahon yan, may gastos pa yan. Kung yung press conference na yan, at yung pagbabakasyon ay nagtatrabaho na lang, di matatapos na ito. Pag natapos yan, di saka kayo magbakasyon. Total lang, magre-resume ang Congress after ng 10 days na lang kasi ang trabaho ng Congress Pagpasok nila ng June 2, magre-resume sila. After 10 days, sarado na ang 19th Congress. O di pagkatapos nun, pwede ka kayo magbakasyon. Babalik kayo sa July na. Yun na yung 20 Congress. Ang haba ng oras kung magtatrabaho. Pero nasasayang oras sa press conference. Nasasayang oras sa palitan ng mga opinyon at batikos at mga pag-iwas at mga palusot. Pero ang katotohanan, biktima ang taong bayan. Sila ang may-ari ng pera, sila naghahanap ng katarungan, sila naghahanap ng kaliwanagan. Pambihira naman kayo mga tao kayo. Please like and share. Paki-forward po ninyo, paki-share po ninyo sa lahat ng inyong mga kaibigan para makarating sa kanila itong mga nangyayari sa ating bayan.